Mapagpalang Lunes po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? It's the first working day of the week and I hope sana mapayapa at maayos ang unang araw ng linggo natin. Tuloy pa rin yung mga banat ni Francis Leo Marcos kay Diwata. Actually, hindi ko talaga alam kung saan ito nagsimula, pero base sa aking napapanood sa mga videos ni Francis Leo Marcos, sinasabi niya na nagsimula daw na wala yung gana niya kay Diwata nung napansin niyang nagbago ng ugali nito. Kumbaga, nagiging mayabang na daw at nagiging mapagmataas na. But then again, ito ay masasabi nating subjective. Kumbaga, ito ay base sa opinion niya at sa observation niya. Pero sa pinakabagong video niya, may mga maaanghang na mga salita na binitawan si Francis Leo Marcos hindi lamang kay Diwata, kung hindi para sa mga social media personalities, lalong-lalo na sa mga sikat na vloggers. Pinuna ni Francis Leo Marcos yung mga ginagawang pagtulong ng mga sikat na mga social media personalities sa mga taong hindi naman daw talaga nangangailangan ng tulong. Kumbaga, may mga sariling negosyo na, sikat na, kilala na, pero ito pa rin daw yung mga tinutulungan ng mga kapwa nilang sikat na mga social media personalities or mga vloggers. Hindi naman niya pinangalanan kung sino-sino itong mga vloggers na tinutukoy niya or mga social media personalities, pero lumabas sa mga bibig niya yung mga taong nag-abot ng tulong kay Diwata, yung namigay ng bahay, namigay ng milyones, namigay ng sasakyan, at iba pa. Pero in general, hindi lang particularly kay Diwata niya ito sinasabi, kung hindi sa lahat ng mga sikat na vloggers or mga social media personalities. So panoorin natin yung mga sinabi niya. Meron akong kwento about doon sa tindera ng Saba at doon sa babaeng nakakotse. Okay, ang kwento, yung babaeng nakakotse, sosyal, may pangalan. Okay, dumaan sa Commonwealth Market. Sabi niya sa kanyang amiga, may kasakay siyang amiga, daan tayo sa palengke, sabi niya, bili tayo doon sa ng saging. Sabi nung amiga niya, bakit hindi ka sa SM o sa supermarket bumili? Sabi nung driver na babae, kayong humusga kung talagang mabait to. Sabi nung babae, hindi, dito tayo bibili sa palengke kasi makakatulong tayo doon sa maliliit na tindera. Yun ang sabi. Ang nangyari, dumaan sila doon sa bangketa. Tingnan niyo mabuti yung kwento, kung itong babae talaga makatao o nagmamakamakatauhan lang. Sabi niya, Nanang, magkano huyang Saba? Sabi nung matanda, 2 piso isa. Ate, ma'am. Sabi nung driver, nung bibili, 150 na lang, bibiling ko 100 o kaya bibiling ko lahat yan. Ilang piraso ba yan? 100 piraso. 150 na lang, 150. Kung hindi, kung ayaw mo, alis na ako. Sabi naman ng matandang babae, wala pa akong benta at saka tutubo na ako ng 25 centavos dun sa 1.50. Pumayag na yung matandang babae. Binayaran na sa madalit sabi, kinuha niya na yung saging, yung Saba, nilagay na doon sa kotse, umalis na sila. Pagdating nung kotse sa Makati, nakita niya yung isang kaibigan nila na babae. Pumasok sila sa restaurant, mamahaling restaurant. Kumain sila. Ang halaga ng kinain nila, 1,200. Sosyal Hindi pa inubos yung pagkain, mga konti lang yung nabawas. Binigay na ngayon yung bill nung manager at nung waiter. 1,200. Nagbigay siya ng 2,000. May sukling 800. Ang sabi niya doon, keep the change. Sabi nung manager at saka nung waiter, wow, mayaman to si ma'am, si ganito yan. Oo, mabait talaga yan, napakayaman yan. Tignan mo, super galante. 1,200 lang yung kinain, 800 yung tip. Ito kasi yung katanungan ko dyan. Why people, especially yung mga malalaking vlogger, why they are giving generosity to those people who does not really need their generosity? Yes. At hindi nila pinapansin o binigbibigyan ng pansin. Nakuha mo, bakit? Hindi naman kailangan ng manager ng hotel yung 800 niya. Tapos doon sa maliliit, tumawad siya. Nakita mo yung nakita mo yung hypocrisy. So yun yung sinasabi ko. Kaya kung minsan, makikita nyo, maraming vlogger na mas nagbibigay sila ng focus dun sa, nagiging generous sila, dun sa taong hindi naman kailangan ng generosity nila. Bakit? Ika nga walang papuri doon.
Hindi sila sisikat doon. Pero ang tanong ko, sa tingin mo kaaya-aya sa Diyos yung ginawa mo? Hypocrite talaga. Well, hindi po ako ganon. Ganyang kahipokrito ang napakaraming Pilipino. Kumontra na yung kumontra. Agree kayo sa sinasabi ko? Napakaraming Pilipino, ganon ang mentalidad. Ganon din yung mga vlogger. Biruin mo may nagregalo ng pera doon sa diwata mukhang engkanto. May nagregalo ng bahay at kotse. Mas yung diwata ay kumikita na ng kalahating milyon isang araw. Di ba? Ay, bago riregaluhan mo ng bahay at kotse, para saan? Para sa views. May pakinabang ka. Samantalang yung bahay at kotse at saka yung 1 million, pwede ka nang magpakain ng napakaraming batang kalsada na nandyan sa ilalim ng flyover at saka sa gilid ng underpass. Pwede ka na magpakain yan. Pwede mo na mabilan ng damit yung napakarami nating kababayan na natutulog sa lansangan, naked, barefooted, and have nothing to eat. Pwede ka na makatulong sa ilang pamilya kung 10 milyon yung gagastusin mo na yan. Pwede ka na makatulong sa ilang pamilya na to go back to their provinces and cultivate land so they could be productive. Hindi sila maging dayuhan sa kanilang sariling bayan. Bakit di nila ginagawa? Bakit? Kasi walang views. Kasi wala silang mapapala. Di ba? Anong tawag doon? Hypocrisy. Hypocrisy. Ngayon, yung mga vlogger na malalaki na tinatamaan sa sinasabi ko, tamaan kayo, wala akong pake. Dapat, kailangan, pag gagawa rin lang kayo ng mabuti, kahit gusto nyong ipakita sa social media, dapat with good intention. Good intention, clean intention, in the benefit of many, especially to those lesson of thy brethren. Bakit? Kasi kapag yun ang tinulungan nyo, yung lesson of thy brethren, biblically speaking, mamahalin ka ng Diyos. Sinabi ng Diyos, what you do to the lesson of my brethren is you do it unto me. So narinig nyo na yung sinabi ni Francis Leo Marcos. Nasa sa inyo na kung sinasang-ayunan nyo ang mga sinabi niya or hindi. Ako, para sa akin personally, maganda yung mga sinabi niya. In general, hindi ito yung tungkol kay Diwata ang ibig kong sabihin. Ang sinasabi kong gusto ko na narinig sa mga sinabi niya ay yung masakit na katotohanan na nangyayari na kung saan. Totoo nga naman na mas nabibigyan natin ng tulong at mas malaking tulong pati yung mga taong hindi naman gaanong hirap na sa buhay. In fact, marirelate ko rin ito sa totoong buhay. Katulad halimbawa ng mga kaibigan natin. Kapag kami nagba-birthday, halimbawa lang, hindi rin pare-pareho yung amount ng gift na binibigay natin. Kumbaga, kahit papano nakabase pa rin dito sa estado ng buhay. Kung mas mayaman yung magba-birthday, mas mahal yung regalo. Kung hindi naman siya mayaman, ganitong amount lang din ang ibibigay natin sa kanya or ireregalo natin sa kanila. Siguradong agree kayo sa sinabi kong ito. Parang naging kaugalian na rin kasi natin ito. Kahit dun sa mga nababasa o napapanood natin, kapag kamayaman yung nagbe-birthday, hindi basta-basta yung mga regalong natatanggap nila. Hindi basta-basta ang mga brands, ng mga bags, ng mga damit, ang binibigay sa kanila bilang regalo. Pero kung hindi naman mayaman yung nagbe-birthday, ordinaryong mga bagay lang ang binibigay bilang regalo sa kanya. So ito yung parang kinukumpara ni Francis Leo Marcos, na yung isang tindera ng saging, na kung saan, ang liit-liit na nga ng negosyo, tinawaran pa, samantalang yung tip na ibinigay naman nila sa isang mamahaling restaurant, napakalaki kumpara dun sa perang binigay nila nung binili nila yung saging. Ito yung irony na masasabi natin. Although siyempre, depende pa rin talaga ito sa taong mamimigay ng regalo. Meron kasing iba na talagang namimigay sila katulad na nangyari kay Diwata, hindi dahil sa palagay nila ay kailangan ni Diwata ng tulong. Kung hindi, binibigyan nila si Diwata bilang parang incentive. Kumbaga, dahil gusto nila yung ginagawa ni Diwata kung paano niya binago yung buhay niya. At nakakasiguro sila na yung tulong na ibibigay nila kay Diwata ay magagamit sa tamang paraan. Kaya hindi sila nanghihinayang mamigay ng kahit na malalaking halaga kay Diwata. Ito yung isa sa mga dahilan na nakikita ko at hindi dahil sa pangangailangan ni Diwata yung nakikita nila. Incentive ang tingin ko dito.
at yung kasiguraduhan na ang ibinigay nila ay hindi mapupunta sa wala. Tama rin na naman na mahirap din magbakasakali na mabigay ka sa mga taong talagang nangangailangan ng tulong. Katulad halimbawa yung mga nakatira sa mga squatters o yung mga nakatira sa kalsada o yung mga naglilimos, bibigyan mo ng napakalaging halaga na hindi mo naman alam kung paano nila ito gagamitin para mapalago yung buhay nila. Baka kasi masasayang lang din yung ibinigay nila dahil hindi ito magagamit ng tama ng taong binigyan nila. Ito rin yung isang delikado dito kasi. Kung minsan kasi naro-romanticize yung poverty o yung kahirapan at yung mga mahihirap sa bansa natin. Hanggang sa umaabot na ito sa punto na kung saan yung mga mahihirap ay tamad na rin maghanap buhay. Kumbaga umaasa na lang din sila sa ayuda dahil alam nila na meron at merong mga taong maaawa at tutulong sa kanila. Ito rin ang hindi natin dapat na sinasanay sa mga tao. Dapat matuto silang maghanap ng paraan para mabuhay at hindi yung aasa na lang sila sa mga tulong o sa mga ayuda. Well, ito ay point of view ko lang naman. Depende pa rin yan sa inyo. So, ang tanong ko ngayon sa inyo, sang-ayon ba kayo doon sa sinasabi ni Francis Leo Marcos na tinawag niya mga ipokrito? Yung mga taong namimigay ng tulong sa mga taong hindi nangangailangan ng totoong tulong o kawang-gawa. Ngayon, siyempre, itong mga social media personalities or mga vloggers na nagbibigay ng mga tulong, hindi natin alam kung ano talaga yung totoong intensyon nila. Maaaring talagang ang intensyon nila ay ang tumulong or pwedeng mileage lang din ang kailangan nila. Kumbaga, tutulong sila para mas makilala sila for the views o yung sinasabing for the clout o yung sinasabing for the content. Iba't iba ang magiging dahilan pero sila lang yung nakakaalam. Ito rin yung dahilan na nakikita ng ibang tao kung bakit ang tinutulungan ng karamihan ng mga sikat na mga social media personalities o yung mga vloggers o yung mga sikat na vloggers ay yung mga taong gumagawa na rin ng pangalan or sumisikat na or sikat na. Kumbaga, sila-sila lang din yung nagtutulungan dahil sabi nga ng iba na ibabalik yung favor sa kanila. Nasasakyan nila yung kasikatan ng isang tao and at the same time, sa pamamagitan ng kunwaring pagbibigay ng tulong. Kasi ano nga naman ang mapapala nila kung ang tutulungan nila ay isang hindi kilalang tao. Hindi sila gaanong mapag-usapan. Pero hindi naman natin nila lahat. Meron din talaga na sadyang gusto nilang tulungan yung isang tao, katulad ng sabi ko kanina si Diwata, dahil nakikita nila na hindi masasayang yung effort nila at yung tulong nila. Pero hindi rin natin maiaalis na isipin na hindi lahat ng mga vloggers or content creators ay ganito. Meron at meron talaga niyan na talagang gumagawa lang ng mga ganitong klaseng kunwari tinatawag ng mga charities o yung pagkakawang gawa dahil gagamitin nila yung kahirapan o yung isang taong mahirap para pagkakitaan nila. And this is the sad truth. Although wala sa kamay natin ang panghuhusga sa totoong intensyon nila, pero sa mata ng Diyos, hindi sila makakaligtas. Hindi ko sinasabing lahat ng mga vloggers or lahat ng mga social media personalities ay ganito yung mga intensyon. Pero sigurado ako, hindi lahat ay may malinis na intensyon sa pagtulong nila, lalong-lalo na sa mga taong mahihirap. Siguradong may sarili rin kayong pananaw at meron din kayong sariling opinyon. Again, hindi lang si Diwata yung basehan natin dito. In general, ang tingnan natin. Kasi ako, yung tulong na natanggap ni Diwata para sa akin, okay lang yon. Dahil katulad nga ng sinabi ko kanina, hindi manghihinayang yung mamimigay ng tulong kay Diwata dahil kitang-kita kung paano niya ginagamit sa tamang paraan at sa tamang ayos yung mga natatanggap niya. Pero hindi lahat ay katulad ni Diwata. Merong iba na talagang kapag nabigyan mo ng tulong, ay iwawaldas lang ito. Lalong-lalo na yung mga taong sanay na umasa sa iba. So kumbaga, kung tutulong ka lang din at big time ang tulong na ibibigay mo, hindi mo naman pwedeng bigyan ang lahat ng mahihirap sa Pilipinas. So more or less, meron ka lang talaga na iilan na pipiliin na tutulungan mo na magbago ang buhay. But again, katulad ng sinabi ko kanina, siyempre dapat maingat yung magbibigay na magagamit sa tama yung tulong na ibibigay niya. And this is all for now mga kaibigan. At the end of the day, nasa taong magbibigay ng tulong pa rin ang desisyon kung kanino niya ibibigay ang kanyang tulong. Hindi rin natin pwedeng diktahan yung mga taong magbibigay ng tulong. Dahil unang-una, pera nila yung binibigay nila at hindi atin. Para sa akin, ang importante dito ay yung mabibigyan ng mga tulong ay yung mga taong deserving at hindi yung mga taong walang pagpapahalaga sa mga tulong na natatanggap nila. Once again, maraming salamat ulit sa inyong panunood.
Ingat po kayo lagi. Amping mo kanunay, and God bless.